What's up at welcome sa Pochoklak. Sa video na to, re-reviewin ko ang Argos Astery. Pinahiram ako ng Argos, isang Filipino brand, ng tigalawang kopya ng bawat version ng relo na Argos Astery. Isa para aking i-unbox na ipapakita ko dito, at isa pa para aking isuot. Basically, reviewer's copy po ito, no? At ginamit ko ito para magbigyan kayo ng idea kung ano ba ang wearing experience kapag suot nyo ang Argos Astery. Nagkaroon ako ng isang buwan para isuot ang Astery at naging focus ko sa review na ito ang green na version. Pero lahat po sila maipapakita ko sa video na ito. Ang Astery ay tinatawag ng Argos na Premium Go Anywhere, Do Anything Watch. Ibig sabihin po ng Go Anywhere, Do Anything or Gada Watch, pwede pong gamitin kahit anong okasyon, kahit anong sitwasyon. At mahalagang isa-isip yan habang ipinapanood nyo po ang review na ito. Nakausap ko rin si Ivan Soberano, ang founder ng Argos, at nadama ko ang vision niya para sa Philippine watchmaking industry. At naging inspirasyon niya ang mga relo ng Grand Seiko, no? In particular yung mga dial nila. At isa-isip nyo rin po yan habang ipinapanood nyo po ang review na ito. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Tara na! Ang Astery ay may laki na 39mm, no? At sa palagay ng nakararami, ang 39mm parang sweet spot yan. Pero sa tingin ko sa style na to, mas maigi kung 38mm o di kaya 37mm. Ang lag-to-lag measurement nito, top to bottom, 48mm po yan. At ang kapal nito ay 12.7mm. Yung case nito may combination ng brushed at polished surfaces. At sa price point na to, madami ang polished surfaces, no? Kadalasan kasi indicative yan na mas mamahalin o mas pulido ang produkto. Karamihan ng relo kapag gusto pababain yung presyo, puro brush ang finish. Kaya maganda na maraming polished surfaces sa Astery. Kapansin-pansin lalo, no, yung polished edges dito sa lugs ng relo. Ito yung edges na yan. At medyo kakaiba yung finish na ganito, especially again at this price point. Meron ding crown guards na meron ding polished surfaces. Substantial yung crown, no? Kaya medyo madali operate yung movement. Tapos may ridges pa yan. At signed ang crown. So, very good. Sapphire crystal ang nagpoprotekta sa dial ng relo. Advantageous po yan kasi highly scratch resistant ito sa mga gas-gas. Pero FYI lang, hindi po yan scratch proof. So, posible pa rin na mag-gas-gas, no? Mapapansin nyo, bukod dito, domed yung crystal, no? At nakaka-contribute po yan dun sa nabanggit kong thickness kanina na 12.7mm. Pag tinignan natin dito sa blue version, mas madali. Mayroong engraving ng Sierra Madre, merong numbering ng version ng relo dito, at merong signature ang Argos, no? Makikita ang tatak dito. Ngayon, ang relo po na ito ay water resistant, no? Up to 50 meters o di kaya 5 bar. Kadalasan lang sa ganitong style ng relo na parang sports watch kasi, di ba? 100 meters ang water resistance. Pero bukod po doon, masasabi ko, hindi biro ang effort at sa both design and manufacture ng case pa lang ng Argos Astery. Para sa akin, ang pinakamagandang parte ng package na ito ay ang bracelet. Ang bracelet na ito ay 5 links, no, in the Jubilee style na pinasikat ng Rolex. Yung center and outer links nito, mapapansin nyo brushed at pinapagitnaan ng mga ito ang polished links. Ang clasp nito ay push button. Milled po yan. At ang clasp na ito ay merong micro adjust na hindi na kinakailangan ng tool, no? Ipapakita ko po yan dito. Ayan, madali pong i-adjust. Nagsaslide lang siya. At sasabihin ko ulit, kadalasan sa price point nito, walang feature na yan, no? Ang end links naman, merong width yan na 20mm. At nagtitaper yan, kaya pagdating sa clasp, 16mm na lang. Very elegant, no? Sa end links, meron ding quick release spring bars. Madali pong palitan ito ng strap kung gugustuhin nyo. So, halimbawa po, no, gusto kong tanggalin yan. Hindi ko kailangan ng tool. Kaya madaling-madali po. Masasabi ko napaka-premium ng bracelet ng Astery. At mahirapan kayo makahanap ng relo na tatapat sa feature set na yan ng bracelet na mas mababa sa 40,000 pesos.
Bago ipadala sa akin ng Astery, kausap ko ang founder ng Argos na si Ivan Soberano. Nabanggit niya na dial design talaga ang mahalaga sa kanya at nahuhumaling siya sa mga dials na may kakaiba na texture, no, o kakaiba na dial mismo. Katulad ng mga gawa ng Grand Seiko. Sa texture ng dial na ito, kitang-kita ang inspirasyon sa kakaiba na dial. Pero more than Grand Seiko, no, naaalala ko ang Seiko Baby Alpinist. For example, yung SPB 155J1. At pagdating sa mga higher-end na mga relo, yung finish ng dial ay kagaya ng sa Patek Philippe Calatrava 5226G-001. Mapapansin nyo, Arabic numerals ang gamit, tapos merong maliit na 13 to 24 time scale, which is military time. Loomed ang hour markers nito at merong minute track. Loomed din ang hour hands, minute hands, pati dulo ng seconds hands. Sa ganitong style ng dial, no, na madaling basahin at may military time, typical na merong loom. Hawak ko ngayon 3 kulay ng dial ng Astery. Ito yung pinapakita ko primarily for this review, no, yung forest green. Pero hawak ko din ng midnight blue. Yung midnight blue dial, no, it looks black in practice, pero with the right lighting, makikita nyo yung blue. At meron ding sunlight white. Mapapansin nyo ang mga relo na ito, no, iba-ibang strap. Ganyan po pinadala sa akin ng Argos ang mga relo na ito. Reviewer's copy po yan. Yung mga kulay po ng dial sa mga relo na ito ay hango sa iba-ibang elemento ng Sierra Madre, no? Yung verde po o yung green ay para sa mga puno at halaman na kitang-kita, no? Ang azul o asul ay para sa dilim ng gabi at ang puti para sa sikat ng araw. Para sa akin, magandang dial ng Astery at malamang sa malamang, no, minsan kapag kailangan nyo tumingin ng oras habang suot nyo ang relo, mapapatitig kayo sa dial nito kasi medyo striking po siya. Ang mekanismo sa loob ng Astery ay Seiko NH38A. Merong accuracy ito na -20 to +40 seconds per day. At yung frequency po niyan, 21,600 vibrations per hour. Reliable naman ang movement na ito at for sure tatagal po yan. Bukod po dyan, madali humanap ng watchmaker na makakapag-service ng movement na ito. Sa buong package nga lang ng Astery, tingin ko sa movement pinili manigurado ng Argos. Tingin ko din at this price point, ang mas mahalaga talaga yung dial, yung case at yung bracelet. Kaya ayos lang sa akin na at this price point, entry-level mechanical movement ang gamit ng Argos para sa relo na Astery. Ang relo na ito ay tamang-tama lang ang fit sa 7-inch wrist ko. In practice, komportable naman ito isuot. Nagamit ko ang Astery ng ilang linggo at nadala ko pa siya sa bakasyon. Kaya medyo familiar na ako, no, sa wearing experience ng relo. Talagang bracelet at case ang nagdadala sa relo na ito para sa akin. Madali adjust, lalo na sa pinuntahan ko. Mainit-init pagtanghali at malamig paghapon o di kaya gabi. At madaling i-adjust ang relo kapag kailangan dahil nga dun sa micro-adjust on the fly, no, na madali pong i-operate yan. Pero may mga kailangan ding i-improve. Halimbawa, yung edges nito, dito for example, no, pati sa bracelet, medyo dama ko yung edges niya. Sa ibang mga mas mura na Seiko, hindi ko po yan nararamdaman. Isa pa, medyo malaki ang case para sa akin. Tingin ko mas maigi kung 37mm or 38mm lang ang size. Bukod po dyan, ang water resistance ko ng relo na ito ay sana mas mataas, no? Lalo na para sa akin po, meron po akong baby. Nung suot ko yung relo, hindi ako ganong kampante na kapag nabasa ang relo, hindi ito masisira. Sapat naman, no, ang 50 meters, pero sana screw down crown. Lalo na sports watch ito, more than a dress watch. Ang relo na ito ay binibenta sa kasalukuyan ng website ng Argos sa halagang 31,999 pesos, virtually 32,000 pesos, no. Sulit po para sa akin ang relo na ito, lalong-lalo na sa bracelet at finishes ng case.
dinisenyo ang relo na ito para magkaroon ng kakayahan na maging nag-iisang relo mo. Isa itong go anywhere, do anything, or GADA watch. Pwede kang hindi na bumili ng ibang relo pagkatapos nito. Ang features ng bracelet talaga ang pinakamagandang aspeto ng relo na ito, katulad ng sinabi ko, madali palitan ng strap, madali adjust ang bracelet. At mapapansin nyo, no, very flexible. Iba-ibang klaseng strap. Ito, merong blue rubber strap sa midnight blue na version. At doon naman sa white na version, merong black tropic rubber strap. At it will work, no, yung mga NATO strap. Yung white, for example, ang kasama po niyan leather strap. Ikumpara po natin, no, sa ibang kahawig nitong relo. Halimbawa po ang SPB 249J1 ay kaparehong style. Pero ang bracelet nito, mahirap palitan at walang micro-adjust on the fly. Merong SRP ang SPB 249J1 Alpinist, no, na 41,750 pesos. Halimbawa naman, ang Hamilton Khaki Murph 38mm on a bracelet ay 48,000 pesos. Merong quick release sa bracelet pero walang micro-adjust on the fly. Kayang makipag-compete ng Argos Asteri sa mga relong ito kung specifications lamang ang usapan. Para sa itsura, features ng case at bracelet, swak na swak ang Argos Asteri. Kailangan nyo lang maging aware na madadama nyo ang sulok ng case kapag suot nyo ito. At ang kulay green medyo mahirap dalhin sa mga formal na okasyon. Mas mainam kung puti o asul kung balak nyo gamitin sa mga ganitong klaseng senaryo, no? Halimbawa, ito yung blue, no, on a bracelet. Tingin ko napaka-flexible ng relo na ito pagdating sa kulay na blue at white. Kailangan lang ding maging maingat kasi 50 meters ang water resistant sa halip na 100 meters. At kapag aware kayo sa mga specifics na yan, pagdating sa Argos Asteri, tingin ko ma-enjoy nyo ang relo na ito. Katulad ng na-enjoy ko ito habang dala ko po ito sa bakasyon. I really looked forward, no, pagka suot ko ang Argos Asteri. Ayun! Diyan po nagwawakas ang review ng Argos Asteri. Mabibili nyo po ito sa official website ng Argos. Link in the description. Ang pangako po ng Argos sa relo na Asteri ay isang premium GADA watch. Yung pagiging premium ng relo, tingin ko premium naman po ito. Case finishing, yung variety lalo, pati yung bracelet, yung micro-adjust na on the fly, pati yung quick release spring bars. Very premium talaga ang package na ito. Pero doon po tayo sa GADA na side. Technically, GADA naman ang Argos Asteri. Yun nga lang, some things can be improved katulad po ng water resistance. A higher water resistance, no, katulad ng 100 meters will give more people more confidence. Kaya tingin ko po may mga tao, mangilan-ngilan na hindi masyadong makakampante sa 50 meters na water resistance. Bukod po dyan, maging aware po kayo na yung green version na aking naging focus sa review na ito, medyo limited ang use case niyan pagdating sa mga formal na okasyon. Hindi man po perpekto ang Argos Asteri, isa itong magandang unang pagsubok mula sa Pinoy na tatak na ito sa paggawa ng isang premium GADA watch. At sa presyo po na 31,999 pesos, hindi po kayo magkakamali na bigyan ng pagkakataon ang Argos Asteri. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba pong opinion nyo, kung tingin nyo meron akong na-miss, please let me know in the comment section down below. Kung trip nyo yung ganitong klaseng content, please do hit the like button and please subscribe and hit the bell icon, no, kung interesado kayo sa mga watch reviews, pati sa pagsuri sa mga relo ng mga celebrities. Maraming salamat po, Argos team, sa tiwala at maraming salamat po sa oras ng panonood. Laters, yo!